lang talagang bilang main goal. Hanga ako sa produkto na nasa kultura SM. Sabi ko, it's like parang epitome niya na pag napunta na yung produkto mo dyan sa shelves, yun na yan. I think you made it. Magandang araw mga kaunlad Pinoy at nandito tayo ngayon sa mahabang gabi. Mahabang gabing kwentuhan at inuman. Ang tanong, paano ba nagsimula ang lahat? Ano bang meron dito sa pinuntahan natin? Isa sa mga tanyag at nitawag nilang, di ko alam kung anong sikreto niya, mayroon siyang agimat at saan nagmula ang ugat ng agimat at ugat. Kasama ko ngayon ang isang napakabait, napakagaling, ang ating bida-bida, walang ibang si Sir Kalel. Sir Kalel, magandang gabi sa iyo at yung mga kaunlad Pinoy. Ang tanong, paano ba talaga simula ang isang agimat? Taga bang mayroon bang sikreto dito? At paano nag-ugat ang lahat? Yeah. Maraming journey ko ba, pero hindi talaga ito yung mission ko nung una nung when I was young. Parang gusto ko lang, fascinated ako sa mga bagay na paano ba nag-work yung mga bagay. Pero I grew up, yung sa Tondo kasi, was born and raised in Tondo, na mahilig magluto lahat ng tao doon. Hindi pa naman ganun kadami yung grocery or mga fast food nung panahon na yun. So, ikaw yung kasama sa palengke ng lola mo, ng nanay mo, ikaw yung tagahiwa. Hanggang ngayon, tapos may layaw ka pang pangan, konti Cebuano, tapos may Bicolano, konti plan. So, mga mahilig magluto yung pamilya. Pati painom and all. So, yun talaga yung isa sa nagustuhan ko. That's why at an early age, nagluluto, tsaka gumagawa na rin ako ng mga pagpalagay nating Milo yun nandyan. So gusto ko lagyan ng powder, clean, kahit ano makita ko na gusto kong paghalu-haluin. Nag-aaway kami ng mama ko kasi parang sinasayang ko daw. Pero nung I enrolled a course, computer management, kasi gusto ko lang talaga medyo magkaroon ng course din to. Tapos gusto ko talaga ng course na HRM, mahal nung time na yun. Mahal nung panahon ko eh. For some reason, mahal siya. Kahit sabihin mo PUP ba or medyo mahal siya ng time niya. Tapos naganap lang ako na may night course, 10 o'clock, so sa CCP ako napadpad. Napunta ako sa service industry, naging waiter muna, naging bartender, naging kusinero, until binalikan ko yung bartender, tapos parang gusto ko talaga yun, gumagawa talaga. I mean, mahilig akong mag-create ng recipe na to the point na minsan ayaw ko talaga nakikita na tinatapon, inisip. Hanggang may lasa, ewan ko, parang ganun ako nun eh. Ba't may lasa ba? Parang meron pang balat yung baka pwede pa natin kalkalin yan. Hanggang sa tipong yun yung naging passionate ako na sayang yung tapon eh. So yun yung naging hanggang sa tipong ako na yung gumagawa, sakto, laking Tondo, malapit yung bangbang. Nabi ko, parang nandun yung mga lab equipment, distillation machine, billion and citric acid, all those things na ini-experimento ko na dati na inaaral ko. Pero wala pa akong confident execute until na-discover lang na ako na yung gumagawa ng recipe na ikaw yung gumawa nito, parang gano'n, parang yung mga boss ko, ikaw yung gumawa nito, ikaw na gumawa ng menu, kaya mo eh. Tapos pinapaliwanag ko sa kanila, the costing of this one is mas mababa to. Until yun na yung naging niche ko, gusto ko talaga mapunta sa kusina eh. Until to the point na parang I get the hang of it na ako na yung gumagawa. Until na yun na, nag-explore na ako, napunta na ako sa isang Greek restaurant. And sobrang swerte ko naman na napunta ako sa Greek restaurant kasi nagkaroon ako ng mentor na quality driven. Doon ko naman nakita na whatever you do, even though wild, creative, the end of the day, you don't have to suffer yung quality. Kailangan talaga yung something na kalidad na nababalikan. Kasi kahit nasabihin mong ginaya mo lang or something, pero kulang sa quality, wala talaga yun. And then after that, yun na, I started experimenting different product ng Pilipinas. I'm fascinated sa ingredients kasi na-addict ako nung minsan. Meron kaming concept ni Chef Robbie, ang pangalan Green Pastures. First organic concept yun eh. So, meron sa Pilipinas, wala talagang organic. Walang body na magsasabi na ito yung farm organic yan. Wala. Kaya kami ni Chef Robbie, Chef Robbie, so we have to travel. Dalawa tayo sa naglakbay kami. Naglakad kami. Pumunta kami Batangas yung una namin pinunta na I-remember. Tapos, umihinto lang kami, uy, may nagtitida ng itlog, may nagtitida ng honey. Saan galing yan? Kinakausap ng Chef Robbie. Until nalaman namin na
by default, organic talaga yung buong Pilipinas na maliliit na farm. Wala kasing pambiling pesticide eh. So parang, yun na, dahan-dahan hanggang sa nakita ko na, ba't mas maganda yung mangga mo dito? Kasi, ba't mas bukod yan sa mangga, meron pa diyang ibang mga bunga dyan sa gilid-gilid, baka pwede nyo ibenta. Doon na ako na parang, I started dealing with a lot of people and farmers, producers. Yun yung ginagamit namin, medyo na, tapos nung time na ginagawa namin Green Pastures, there's this Legazpi market dito sa Makati. Nandiyan yung mga magagaling na farmer, yung mga talaga nagtatanim-tanim ng mga organic, tapos rare talaga ingredients. Parang, kumbaga, inatanim ng mga indigenous people, yung story na parang, yung parang gigigil ka, nagsumutik man na yun. And ako naman, Chef Robbie, lumalaki na yung ano niya, iniisip niya na parang anong pagkain niya masarap. Ako naman, ano kayang drinks ang pwede dito. Pag-uunahan pa kami sa menu eh. Pag nag-present siya, nag-present ako yun. Until, noong time na yun, nagsabi na ako kay Chef Robbie. Sabi ko, Chef Robbie, I love our Chicago Bulls. Kasi naging best restaurant pa yung Green Pasture 2013. I created a dessert, it became the best dessert in Manila by Esquire. Tapos may mga drinks ako na parang inay, mga kombucha, all of those. Pero non-alcoholic pa yung ginawa ko sa Green Pastures. Konti lang yung cocktail. Tapos yung coffee na first experience ko is pour over, Hario, sa B60. So nung nandun na ako sa stage na yun, sinabi ako Chef Robbie na, Chef Robbie, I love our Chicago Bulls team, but you're always gonna be Jordan, but I'm gonna be Scottie Pippen. I want to be LeBron James of Cleveland. Yeah! Ganun ba kasi, baka pa naman pwede naman ako ng isang team. Ayun, okay naman, nag-usap kami. We separated nicely na sabi ko, kung ano man yung kailangan, Chef Robbie, nandito rin ako. Pero gusto ko munang mag-explore. So yun na, nagsimula na ako magtinda-tinda. Pero gusto ko lang i-showcase yung anong kaya ko. Parang nag-start ako sa bazaar. Ito yun guys, pinaka-importante yun, bazaar. Kasi tinda ako, tapos ang idea ko lang nun is to showcase lang yung ano yung kaya ko. At the same time, hawak ko yung oras ko. Minsan kasi hindi din ako ganun hindi ako conformist in a way na sanay ng trabaho. Parang nade-drain ako. Naging parang pinaka-tools ko yung creativity ko. Siguro dahil malakas ako mag-imagine eh. Malakas ako mag-imagine kaya nga... So yung sa Legazpi, kakaiba rin yung mga... Okay ba? Hanggang ngayon existing yun. One of the longest organic market in our country. Puntahan niyo yun guys, Legazpi Market. Marami kayong makikita doon ng mga grapevines. And then ang kagandahan, tanim talaga ng mga tao natin yung ingay. Walang pesticides, walang ano. Tapos nung nagtitinda na ako, ganun din yung ginawa ko. Nagtinda ako sa organic market. Good Food Sunday, hanggang ngayon existing pa rin. Yan ang muna nagbigay sa akin ng chance, maliit na ano eh. Meron ako maliit na table, foldable table. Tapos bumili lang ako sa jar. Naalala ko, bumili ako sa jar. Tapos yung alak, during the time, naging brand ambassador ako ng distillery na rin po ako. Isa sa pinaka-nagbigay sa akin ng malaking chance yung company na yun. Nagbigay sa akin ng malaking chance and open the doors for me. Tapos naging brand ambassador ako niya. Yung technically, kung ano lang yung mga alak na nandyan, and kung ano yung ingredients ko, kombucha, tsaka kung ano yung mga tinda ng mga tao, yun yung menu ko. Ito yung iba't ibang ingredients na ang pangarap ko dati sa Agimat ng mga partners ko and me, to highlight the best cocktail bar. Pero hindi yung journey hanggang doon lang eh. Hindi ko kayang patikim sa ibang bansa. Kaya ngayon, ang gear ko talaga is yung Agimat, magkaroon siya ng the first bar that produces its own line of product. And ito na yun. So ito, sa likod ninyo, makikita ninyo yung mga unang product ng company is Sirena Dry Gin. Kasi Sirena, dalawang Sirena yan. At saka, yung salted caramel vodka na kami. Yeah. Si Sirena naman is, our distillery kasi noon, Saklan, malapit sa ano. Kasi yung dalawang foreigner na partner ko noon, yung expat namin na partner, gusto talaga nila na yung, they fell in love with the island. Doon na sila nagtayo ng distillery. Until yun na nga, dahan-dahan na i-introduce different herbs and botanicals. Tapos, sabi ko nga, my goal is like to make the holistic approach ng Agimat kasi, it's a foraging bar. So, yung foraging bar is yung, nagbabago kasi yung menu ko based sa probinsya. So, kung ano man yung ingredients yun, kaya ngayon sabi ko, gusto ko sana gumawa ng mga produkto na may mga ibang ingredients para makilala din ng mga tao sa ibang bansa. Kaya yun talaga yung pinush namin eh. Kaya ngayon, itong Agimat Gin was first product. And then as you can see, letter A, the first bottle in the country na meron ng embossed na baybayin, which is our native scripture, which is called which is Agimat. And then may marami siyang sacred symbol. Kasi ayoko din masyadong yung mga religious ayoko naman din, I respect every religion. And hindi ko nilagay yung mga image kasi iba-iba yan eh. Nung panahon natin, anting, galing, naging Bertud, naging Agimat, ganun yung mga nangyari. Kaya makikita mo pag pumunta ka sa Agimat,
may mga sacred symbols. Kasi yun talaga yung sa ano, yung sa, tapos black kasi sa Quiapo, may meaning yung black black candles yan. And then itong mga pendant na to, yung mga suot ko na ganito, ito din yung pambukas niyan. Kaya ano, hindi may purpose siya. And then nandiyan din yung batch number. So hindi lang pala sa design. And after that, I requested, sabi ko sa partner ko kasi in-order namin yung black bottle. Sabi ko baka naman pwede 1,000 bottle na color purple. Because my idea noong time na yun is like ube sana. Ube yung ginawa. So during pandemic namin nagawa na sabi ko, I presented the recipe. Ito yung sabi ko, this is something, this is the future, sabi ko. I want something na yun nga na gusto ko something na wala pa, hindi pa nagagawa kahit sa Pilipinas at kahit sa buong mundo. Yun yung idea ko. Tapos ganda naman sa mga partner ko, yes lang ng yes yun kasi gusto talaga nila. Na-excite sila sa idea. Ganitong idea, saan mo ito nakita? May panaginip ba ito? Ito na kasi alam mo, minsan sa kwento yan sa kabilang kalye. Pero hindi naman, bata pa lang ako. Ang inspiration ng Agimat, of course, Agimat Gin is yung concept ko ng Agimat Bar. And ube cream liquor naman, yung inspiration ko niyan, happy thoughts sa Pilipino, fiesta. Growing up, pag nagpupunta ako ng fiesta kahit sa probinsya dati, kahit di ka kilala, uy, kain kayo, kain. Taga Maynila ka? O kain ka dito, parang di ba proud na proud yung mga tao. Tapos papakain kayo, siyempre, hindi naman lahat makakain. So sige po, tapos titikim lang ako, pinaka-conservative is, tsaka, leche plan, ube. Tapos siyempre, pag masarap yung ube or leche plan, ano yan, ang tingin ko na dyan, masarap na yung pagkain. Baka matikman ko na yung all-star na menudo nila, yung palagi na kaya. Tsaka na makain. Tapos pag piyesta, makikita ko lagi pag may ube, talyasin na. Alam mo kung may masayang mangyayari, maghapon masaya. Magkigame mo siya habang nag-ube ka, parang ng bata pag piyesta. I mean, masaya talaga yung memory ng ube. Until na pagtanda mo, pag nasa coffee shop ka, may nakita akong ube cake. Uy, ang ganda ng ule, masarap, parang yun. Pagpagod ka na sa trabaho, pagdating mo sa bahay, pagbukas mo ng rep, may kalahating ube. Yung ko naman pag may ube. Sarap sa ube. Tapos, pag every time may festivity, may lechon, lagi may ube, di ba? Ano mga ka-partner? Ube, leche plan, yung glass na jelly na may mga panya-pinya, may repolyo na may mga hotdog. Yun yung mga memory ko ng dati, di ba? Naalala mo. Tapos, hanggang sa di mo sabi ko, it should be part. Na naging bartender na ako and then became a consultant, marami kong ginawang produkto na may ube. I never left my mind. Pero ang original na masarap na ube for me, yung dirty ice cream, yung coconut na ube. Which is yun, abangan ninyo yung coconut ube namin. Lalabas na rin. Gusto pero, ko pa. sasabihin natin dito ito yung ube dahil sa sobrang pagmamahal niya, mga kaulat Pinoy, ito ay na-awardan. Awards. Liquor Award. No, grabe. Proud to be Pinoy. Diba? Sa London siya nag-award ng Best Liquor, World Liquor Awards. So, first of its kind sa Pilipinas na nanalo tayo ng cream liquor category. Wow. And then before, it was double gold, ngayon platinum na siya sa SIP Award. It won also in San Francisco. And then paliwanag ko lang din yung bote. Ba't yung bote? Yellow, kasi it's like the melting wax of the flag of the Philippines as sun. Ito yung representation niya. When you invert this one, ito yung pinaka-white ng flag natin. And then blue and red combines, nagiging purple siya. So it's like a united bottle. Pero it's just Paul, all the subliminal messages Paul, medyo nakakatuwa lang kasi parang it's just Paul. Si Iggy Ramos naman yung nagpaliwanag sa akin ng purple na kasi si Iggy, gumawa din siya ng bouquet, Maria Orosa. Isa siya sa pinaka-unsung hero na gusto ko talaga yung story niya na food processor din siya, food tech, na ginamit niya yung skills niya to help the nation para magana ng mga prisoner report. Tapos purple yung ginawa niyang libro. And then during that time, sabi ko ako naman din, ito din yung future ko na gusto ko. In the future, wala ka mang ube halaya sa ibang bansa, sa New York, sa pero pwede ka maglechon. Dapat tabihan mo na ng ube. So ngayon, it's available in US, in Australia, in Europe, Hong Kong, Singapore, Taiwan. So available na siya. So yun naman yung nahato kasi naman talagang good. And hopefully lahat ito makarating. Kanto naman is salted caramel muscovado. And Kanto, why Kanto? Because our social media nung unang panahon, Kanto talaga. Doon naman talaga sa tulo. Pagbalit ng uniform, parang namas ka, di ba? Nandun lang eh, nagigitara, tapos it's either susunduin ka ng pamatak or sisita ka ng tatay mo pa uwi. Pero doon lahat eh.
Nandun kasi yung social media. Yes. Ngayon ang social media nasa GC eh. So, minsan doon na lang yung pag di mo gusto, Group chat na. left the group. Doon na lang pag di mo na gusto, alis ka na eh. Doon ka na rin nag-unfriend. Sa kanto talaga nangyayari talaga. Those are the fondest memory that I have sa kanto. So mayroon kang caramel, meron ka ring popcorn. Ito naman ang inspiration. Sa Tondo kasi uso yung butterball dati. Yung Peter Ball. So, di ba? Parang lola ko kami inakain natin, di ba? Pero pakita mo rin to, parang may design sa likod ha. At itong design to, ano Sa Tondo yan. Tondo na yan, ang design na to. Isa yan sa terminal ng jeep yan, sa bandang Pritilian. Ayos. And then, ito Yeah. naman, perya naman to kasi Perya. popcorn. Kasi yung, ang una-una ko natikmang popcorn sa simbahan ng Tondo. Tapos may perya, may perya doon. Usang perya pag piyesta eh. So yung color pink na popcorn. So kaya perya. And ito naman yung, ito guys, pag ininom nyo, huwag nyo i-text. Pangalan ito Gayuma eh. So, I created Gayuma for everybody. So Gayuma, it won an award. A lot of the products naman, lagi din namin tinitingnan kung it will be acceptable in a global standard. That's why we're sending it to different award committee. Nagkakataon na nakakachamba naman, nananalo naman. So, we're proud naman na kahit pa paano na din nila, na appreciate din naman nila yung effort namin in designing and putting up, hindi lang yung sarap ng nasa loob. Kailangan talaga parang mahirap, marang yung iba nga pa nila ayaw nilang buksan. Kasi dahil, yun yung lagi nilang sinasabi, pero sabi ko, it was meant. Tapos gusto namin, para wag din gusto namin pag nabuksan, gawin mong flower base pagkatapos. Yan. Sa Tondo, ginagawa lagay na suka. Anyway, parang gusto mo pa rin siyang gamitin, di ba? Parang gano'n. And then yun, meron tayong bacon vodka. And then, eto naman yung Agimat vodka. All our product, sugarcane ethanol yung gamit namin dito. And then may mga palabas. So, na yung product namin, available sa buong Pilipinas. Saan ba mabibili itong mga ganito? Dito lang ba sa poblasyon? No. It's available in Lazada, Shopee, Rustans, Robinsons, SNR, Kultura, a lot of bars here is available. Soon, 7-Eleven, yeah. So, yun lang talagang bilang main goal. Parang teary-eyed nga ako na nakita ko sa Kultura kasi nung nakikita ko yung mga hangang-hanga ako sa produkto na nasa Kultura Sabi ko, it's like parang epitome niya na pag napunta na yung produkto mo dyan sa shelves, yun na yan. I think you made it. So parang ganun. Pero nung nakita ko na yung produkto doon, parang I'm just dreaming of it eh. Yan. Yun. Yun yung panaginip mo nun. At yung panaginip na yan, naging totoo na. Parang. Grabe mga kaunlad Pinoy, nakita nyo saan nagmula. At ngayon, andito na, napakagandang kwento, mapupulutan ng maraming inspirasyon. Kaya mga kaunlad Pinoy, mula Tondo, ngayon tingnan mo nasaan na si ating boss at idol, Boss Karel. At ito pa, Boss Karel, pwede mo ba kaming i-tour dito sa Definitely. dito sa Agimat at Ugat. So, tara, sama kayo sa amin. Igutin natin to. Tara. Let's go. Ayan. Ito kapatid, ito yung Agimat. So, as you can see, ito yung logo natin, the original logo. Yan, ito yung kandila na inspired sa Quiapo. Leading here. As you can see naman, may mga konting remnants na ng different ugat-ugat ng konti. Kasi ito yung bagong logo namin. As you can see, ito yung pintuan namin na magkaiba yung korte. Kasi nga, hindi siya dapat pintuan ng mga tower. Ito si Agimat brother. Si Balete. Yung mga maskara namin. Oo nga, may tugtog pa kanina. Oo, yun. Tapos siya na from different junk shop na different window. Different windows. So parang iba-ibang korte, parang gano'n. And right now, different herbs and infusions. So as we create our own spirit here, yan yung ibang mga ginagamit namin sa Pati, grabe. May katarpan sila. Ganda. Gawa tayo ng isang cocktail lang, sa'yo.